Is it still worth it na mag-move sa Ireland or tumira with the family of 4? Paano kung kumita ka din ng same amount na kinikita mo sa Ireland pero nasa Philippines ka? Iko-consider mo bang bumalik ng Philippines? How was your experience with giving birth? Satisfied talaga ako sa naging experience ko. Oo. Compared ko sa Pinas noon, Yung mismong operation, yung cesarean section, wala kang binayaran. wala akong binayaran. Wow. So yung child benefit 140 siya per month, per child siya Nasa 114,240 pesos per year. per year. Oo. So parang basically binabayaran ka ni Ireland para Mag-alaga. manganak. Ganun. Diba? Oo, Parang parang ka-baby. may support siya. Oo. Oo. So, yun nga guys, andito tayo ngayon with Carissa and then si Mark. Nag-vlog kami dito last year and then nag-vlog kami about their life from Jamaica to Philippines to may America din, di ba? Tapos nag-Jamaica and then to Ireland. As a family of 3, magkano yung estimated yung cost to live in Ireland? So, when it comes to sa sweldo ng CPA, sa tingin niyo ba sulit pa rin na mag-work dito sa Ireland? Considering na Ireland is the second most expensive country in the EU to live in, parang may maiipon pa ba? May matitira pa ba? Worth it pa ba mag-work sa Ireland? And then now, a year later, nagkaroon sila ng second baby. I-share lang nila sa atin yung updated na life of family of 4 dito sa Ireland. Hello again, I'm Carissa and spouse nga ako ni Mark. Parehas kaming accountants dito sa Ireland and same kami ng pinagtatrabahuhan actually and now nga as mentioned by Kuya Boyet, dalawa na yung babies namin. Dalawa na yung anak namin. So one is 6 years old and then si Leon nga is yung kaka 1-year-old lang. Kailan kayo punta na Ireland ulit? 2022. So, 4 years 4 years na. Wow, 4 bilis years. ng panahon, Bilis. no? So, Hello. Ayun, my name is Mark. I'm a CPA also. Nag-work ako mostly sa bahay lang. Then, yan. So, madalas kong ako yung bantay kay Leon. So, thank you for inviting us dito sa inyong bahay ulit after a year. Nandito ulit tayo with Mama Kare and sorry, with Carissa and Mark, ang mga accountants dito sa Pinoy accountants dito sa Limerick. So, kamusta na ba ang buhay? Small context lang din siguro. Nung in-interview mo kami last year, si Leon ay hindi pa lumalabas noon, pero kabuada na ni Mama Kare yun. Ngayon, fast forward, 1 year. Na. So, family of 4 na kayo dito sa Ireland. Pwede ba ikwento yung, syempre may mga tayo, Filipinos na looking to migrate here with family of 3, family of 4, or gusto maggawa ng family. How was your experience with giving birth? overall, okay naman talaga, no? Based dun sa naging experience ko, like simula pagbubuntis ko hanggang panganganak, from pregnancy hanggang panganganak ko, satisfied talaga ako sa naging experience ko. Oo. Compared ko sa Pinas noon, bukod sa medyo mahal na yung, 'di ba, yung cost ng pagbubuntis ko sa Pinas. Kasi nasiyas ako doon. Okay. And then dito nasiyas din ako. Okay. Pero kasi parang feeling ko mas naalagaan ako dito, sa totoo lang. Like, yung GP ko kasi, very hands-on siya. Parang every week, and then every month yung check-up. And then bukod sa GP, check ka din ng OB, di ba? Ganun yung parang arrangement dito. Dun sa giving birth na, maganda din kasi unang-una, ang pinakagusto ko talaga, nung nanganak ako, kasama ko si Mark sa delivery room. Okay. Or anong tawag doon? Operating room. Dun. So kahit na CS ako, kasama ko siya. Tapos siya agad yung humawak kay Leon. As in, pagkalabas ni Leon, binigay ba muna siya sa akin muna, tapos diretso sa kanya. So sa Pinas kasi, kay Pen, binigay siya agad sa akin, pero after noon, kinuha siya ulit ng nurse. Parang yung nurse na yun nag-asikaso kay nag-clean o ganyan. And then, ang nagustuhan ko din actually yung during the operation, ina-explain talaga nila kung ano yung nangyayari, ano yung gagawin sa'yo, ano yung dapat ano yung mararamdaman mo. And then, sobrang galing din nung nurse na nag-assist First sa Philippines ba? Hindi ganun. Hindi ganun masyado. Hindi. Pero naka-private hospital din ako noon. Pero hindi sila ganun parang nag-explain ba kung paano ano yung gagawin sa'yo or ano dapat yung mararamdaman mo. Hindi siya ganun ka-detailed yung explanation nila. Pwede bang malis na ako? Paano yan? Wala na siya?
Wala na siya. Pero yung all throughout ng duration dito sa Ireland na buntis ka, yung pagpapacheck up, yung mga vitamins, and prenatal, antenatal, yung... Basta yung whole duration ng pregnancy mo, may mga binayaran ka bang mga fees? Ang binayaran ko lang talaga yung mga supplements yun lang. Like yung check-up ko with the GP, check-up ko sa OB, lahat yun libre, pati yung mga laboratory ko. Okay. Libre lahat. Tuwing magpapacheck up ako, parang dire-diretso lang, tapos lalabas ka. Kahit nga nung nanganak na ako, nung operation, dire-diretso lang kami, labas lang. As in, wala kami binayaran talaga. So, ibig sabihin nung yung mismong operation, yung cesarean section, wala kang binayaran? Wala akong binayaran. Wow, okay. Libre. Sa Pinas nun, 150 din yung binayaran Seryoso? namin for the CS. Welcome back to Papa Mark. Kalmado na. Meron na kayong another baby. How's the life in Ireland? Paano nag-change sa inyo when it comes to budgeting, sa cost of living? Tingin ko sa amin, wala naman siya masyadong impact, to be honest. Yung cost namin, halos same lang din Ng 3. nung family of 3 kami. Kasi, ayun nga, kaka-check niya lang din naman ng budget namin recently. And yun, medyo na-assess namin na parang wala naman nagbago. Ang nadagdag lang naman kay Leon is yung yung gatas niya. Pero, nagbe-breastfeed kasi ako sa kanya. So, hindi masyadong malaki yung effect. Exit ulit ako. Exit. Kasi dito sa Ireland, di ba, meron tayong mga scheme na pwede mong i-avail kapag meron kang anak. May mga support na from the government na makukuha yung parents to help with the rising cost of living. So, yung child benefit, 140 siya per month. Per child siya. Nasa 114,240 pesos per year. Per year, oo. Malaki So, okay din din yun, siya. Oo. Yan nga kung ilan yung anak mo. So, kami, nare-receive namin for pen sa kay Leon, bali 280 per month. Malaki na din Malaki siya. din. Malaking Pero kung bagay isipin din. mo kasi 140, parang hindi masyadong malaki, di ba? Pero, kung i-ano mo naman siya, like, i-compare mo siya dun sa cost na magagastos mo for having a child. Like, kunyari, yung sa gatas, yung diaper. Parang, kaya pa naman yung 140. Kasi ngayon nga, medyo mura lang yung mga diaper dito. Okay. And then, nagbe-breastfeed naman ako for Leon. Yung mga wet wipes, yun lang naman talaga yung gastos namin every month sa kanya. Bukod dun sa 140, pagka may newborn ka, may benefit din siya na one-time benefit siya na 200 to 80. Oo. 280 euro for new baby grant is available for children born on or after December 1st, 2024. So, once na mag-apply ka ng child care benefit, and then na-approve ka na, kapag nanganak ka, yun nga, makukuha mo na agad yung 280 plus yung 140 na monthly allowance ng baby. So, parang basically binabayaran ka ni Ireland para Mag-alaga. manganak. Ganun. Di ba? Oo, Para parang magka-baby. may support siya. Oo. Oo. Paano yung schooling? May bayad ba sila? Si Pen libre. Nasa Libre. public school lang din naman siya. Oo. Okay. So, totally wala kami binabayaran. Pati hot lunch nila yung tinatawag. Yung pagkain during lunch, Oo. libre siya talaga Libre na din. din. Oo. So, ang galing nga nun kasi mamimili ka lang kung ano yung gusto mong meal everyday para dun sa anak mo. Minsan, may mga pasta, lasagna, ganyan. May menu. May menu, oo. Pero para sa mga like gusto mag-move dito sa Ireland, what do you think yung comfortable na monthly budget for a family of 4 in 2026? Kasi marami na nagme-message sa akin na parang, okay na ba to na parang 70,000 annual, makakaipon ba ako ng ganito? 80,000, kasya na ba to? Medyo subjective yan no? Diba? Oo. Relative din Ang siya. hirap din sagutin. Oo, medyo mahirap. Pero sa Depende inyong rin kasi situation. siya depende siya sa lifestyle mo din di ba? Or lifestyle ng family mo, kung ano yung preference. Pero kami kasi, siguro for a family of 4, based dun sa recent na budgeting namin, for the month of January, unaabot kami. Magkano ba? 4K? 4K yung cost, 4K per... yung gastos namin, budget namin. Pero ano yun ang dami dong mga one-off na mga kung ano-ano lang. Pero I would say normal, mga gano'n, mga 3, siguro 3, magkano nga ba mga 3, 8 to 4K, siguro ako na okay na yon. For a family of 4, parang na yon, mabubuhay na kayo dun. Pero meron kayong cost of living Cost of vlog. living vlog. So, panoorin nyo na lang yung kanilang ilalabas na cost of living vlog for 2026. Pero yun is, lang din cost lang yun namin talaga dito sa Ireland. Bukod pa yung mga bills namin sa Pinas. Kasi meron pa kami Meron pa mga other savings din. costs. Oo. Pero yung 4K na yun, wala nang savings. Wala na. Lang talaga yun. Cost lang talaga yun dito sa Ireland namin. Ngayon nang dalawa na ang nyo, children, paano nyo minamanage yung work and then yung
pag-look after sa mga bata? At the moment, wala kaming ina-avail. Hindi kami nag-crash, hindi kami childminder. Pero kasi medyo okay yung work arrangement namin, work setup namin, which is si Papa Mark is full-time na naka-work from home. Mm. Tapos ako, naka-hybrid ako. So, madalas nasa bahay lang din ako. Pumapasok ko mga 3 times a week or minsan twice a week pumapasok ako. So, kadalasan nandito din ako sa bahay. Kaya parang medyo manageable pa siya sa amin. Okay. Pero nung pagkapanganak ko actually kay Leon, dun yung last year, di ba, pinapunta namin yung parents namin, yung parehas na mothers namin, para tulungan kami sa pag-aalaga. So, siguro kaya din kami medyo nakaka-survive nun. Kasi may tumulong For sa 3 amin. months. For 3 months. So, Pero it's one expensive way. Yeah. Di ba? Nang para Medyo expensive magganap din. na mag-aalaga. Kasi pero okay lang din kasi kung kukuha kami ng childminder, medyo mahal din talaga eh. talaga. Ang sabi ng mga friends ko or mga ka-workmates ko, averaging 800 to 1K yung sa childminder per month. So, medyo parang ganun lang expensive din. din. Oo, so 'di ba kung Kasi plane ticket is 1,200. tapos So, 3 months na sila, Oo. 'di ba? Oo. meron ba kayong vlog na parang paano kuhanin ang parents? Ano mga Ay, requirements? Meron, di ba? Meron kami na vlog So, panoorin. niya. Ilagay natin yung Ay, yung sige. link dito sa description. Swerte talaga din kami sa employer kasi Mm. napaka-understanding nila sa ganong, alam mo yun, yung mga ganong Situation. situation. Oo. Very supportive sila. So, walang problem sa kanila kung mag-work from home or kunyari, mawawala kami for like 2 hours or 3 hours a day. As long as nakaka-deliver naman kami ng work. Ngayon na nagre-rent pa rin kayo at the moment, di ba? And while your family is growing, sa tingin niyo ba is the renting life still working for your family or parang nag-look into na kayo na sa Irish properties? Like, to be honest yun, medyo nag-check na rin talaga kami. Mm. Nagre-rent pa rin kami ngayon. Pero na-feel nga namin na medyo hirap na kami. Not necessarily dun sa bahay, pero more on the financial aspect ng Oo. pagre-rent. Ang Kasi mahal. medyo mahal nga yung Oo. binabayaran namin dito sa rent. And then, baka this year kasi, tuwing September kasi nag-increase yung rent namin. So, baka tumaas na naman kami ngayon. So, kaya nag-start na talaga kami mag-check din ng mga properties around the area. So, nagpa-plan na kayo talaga. Nagpa-plan na din talaga. Kasi, yun talaga, parang long term naman yung plan namin na magstay din dito sa Limerick. So, baka, Saka di mo rin alam, no, kung kailan ka papaalisin ng landlord. yeah. What is your long-term plan? Dito lalaki yung mga anak nyo? Or meron ba kayong plan B na parang if this doesn't work, meron kayong... Diba, ang gusto talaga namin, hopefully, makabili ng bahay. Kung pala rin talaga, in-bless ni Lord, makabili talaga ng bahay. And wala kaming plan B na kung lilipat ba or kung hindi mag-work to. Wala na kaming ibang plan B. Kaya talaga kailangan mag-work yung plan namin Plan A. na dito. Pero so far naman, parang okay naman. And kasi nasa 4th year na kami dito sa Ireland eh. And yun kasi yung maganda din, di ba, dito sa Ireland na 5 years lang pwede na tayo mag-apply for citizenship. Ang last natin na tanong is, yun nga, with the family of 4 ngayon and with the current cost of living ngayon 2026 and housing crisis and everything else that's happening dito sa Ireland, is it still worth it na mag-move sa Ireland or tumira with the family of 4? Yeah, I think overall, syempre may mga pros and cons. Tapos naway na rin namin, may mga vlog din kami. Advantage and disadvantages. Lamang pa din naman yung pros. Okay pa rin na tumira dito despite ng may mga disadvantages, pero marami rin namang talagang advantage. Pagka nag-uusap nga kami, parang sasabi namin na hindi na lang kasi yung sarili namin talaga yung kinoconsider namin. Talagang tinitignan na namin yung future ng mga anak namin. Kasi may mga nagtatanong din sa amin na paano kung kumita ka din ng same amount na kinikita mo sa Ireland pero nasa Philippines ka? Iko-consider mo bang bumalik ng Philippines? Yung ganun ba? So parang initial thinking namin, di babalik na kami ng Pinas kasi ganun din naman pala yung kikitain namin. Pero kami nga, parang inisip namin na ang inisip na talaga namin, priority namin is yung mga bata, kids namin, yung future nila. So, feeling ko personally, mas magiging maganda yung future nila dito dahil madaming opportunities, maganda yung education, libre yung education, yung healthcare nila libre din. Madami talaga din na-offer yung Ireland, to be honest, di ba? Parang overall, tingin namin, maganda pa rin yung
quality ng life na na-offer ng Ireland. So thank you very much nga pala for inviting us again here dito sa inyong bahay. And thank you for giving us insights about life of a family of 4 dito sa Ireland, sa Limerick. Oo, so yun, lagi kami nanonood ng vlog mo. Ayan. Thank you so much. Thank you din sa ulit, sa part 2 na to. We're privileged actually. Thank you guys for watching kung nanonood pa kayo hanggang sa point na to. And if you like this video, if you found value in this video, don't forget to click the like and subscribe button, and also mag-subscribe din kayo kay Carissa and Mark sa kanilang channel. Panoorin nyo rin sila at ang kanilang journey sa Ireland. Till we see you again next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.